Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Mga kapatid, ako po si Chicky Verhel. Pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. By the way, happy anniversary. Last week yun actually, no? Sinasabi nila, happy 1-year anniversary. Pero ang tagal-tagal na po yung nung 92.3 Radio 5 True FM po, mga kapatid. Siguro yung sa tagline lang yung yung 1 year. Pero forever na po, nandito ang 92.3 Radio 5. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. Isang linggo na lang bago mag-Semana Santa. Ano ang plano nyo, mga kapatid? Balak nyo bang magbakasyon para magnilay-nilay? Kasi ako, pag Holy Week, alam nyo, ang Holy Week po, para sa mga hindi nakakaalam, pag sa media po kayo, dun po yung pinakabakasyon po ninyo. So, Holy Thursday and Good Friday. Kasi the rest of the holidays, wala po. Nandito po kami, nagtatrabaho po kami. So, Holy Week, dyan nagbabakasyon. Pero, personally, ayoko magbakasyon ng Holy Week kasi alam ko lahat ng tao ay magbabakasyon din. So parang nakaka-stress lang po. Pero kayo po, mga kapatid, ano pong plano nyo? Kasi kung oo, dapat mag-ingat dahil naglipanan na naman ang travel scams. Maraming klase nito pero iisa lang naman ang pakay, no? Ang maloko tayo at makuha ang ating mga detalye sa pinaghirapang salapi. 'Di ba? Hard-earned money, kumbaga. Tapos ganun-ganun na lang makukuha. Hindi na nila iniisip. Syempre, mga walang konsensya na 'yun 'di ba? Kukuhanan ka ng pera. First of all, kung may magtangkang mang-scam sa iyo, wala nang konsensya 'yun. Syempre, 'di ba? So kailangan protektahan natin ang mga sarili natin. Para mas mapaigting ang laban kontra travel scams, inulunsad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang Online Bantay Lakbay 2024. Pag-usapan natin 'yan mamaya kasama ang ating guests. Pero syempre, sa mga suki ng programang 'to, no, Sagot Kita, ang ating question of the day. Lagi may question of the day tayo Mga kapatid, nabiktima ka na ba ng scam sa panahon ng bakasyon? Kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live stream. Pwede ring tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 o kaya 8631-6674. Ayan, uulitin lang po natin, no? 8631-5788 or 8631-6674. O yan. Handaan nyo na po yung mga katanungan, no? Simulan na natin ang diskusyon, mga kapatid, live sa studio. Si Sir Josel de Guzman at siya po ang co-founder at co-lead convener ng Scam Watch Pilipinas. Good afternoon po! Magandang hapon. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Oo. Kamusta naman ang traffic pagpunta dito? Okay naman. Medyo malapit lang kasi kami. So, kaya mga 15 minutes. Office ito ng Scam Watch na malapit lang? Sa BGC. Sa BGC lang. So, mabilis lang kasi lang yan, Kalayaan Bridge lang yan At hindi pa rush hour. Pero mamaya patayan yan. Oo. Pero kaya, paglabas mo dito, na, rush hour na. Okay, Sir Josel, bago tayo pumunta sa scams, ano ang Scam Watch PH muna? Kasi baka hindi nila alam sa mga nakikinig sa atin. At bakit ito tinawag na isang cybersecurity movement? Well, yung Scam Watch Pilipinas, tinayo po to ng Truth 360 Inc. Ito po yung kumpanya ko at ng Manila Bulletin. Kasama po rito si Art Samaniego, yung pinakabatikang tech expert sa Pilipinas. So, ang ginawa namin is nag-uusap kami ni Art and then nagkataon na marami kaming mga kaibigan na na-scam. Marami. So, lahat tayo may kilalang na-scam. So, sabi natin, nung nasa private sector pa ako, gumagawa na kasi ako ng ganitong kumpanya. So, napagkasunduan namin na bakit hindi tayo magtayo. Simulan muna natin isang movement, pero kakaiba yung adhikain. Kasi kung titingnan natin, lahat ng mga kumpanya, government agency at ibang sektor, matagal nang nagkakaroon ng anti-scam education yan Di ba? What is phishing? Wag i-share yung OTP. Pero kasi kami, tiningnan namin to sa punto na ano ba talaga yung problema? Bakit ang dami pa rin na scam? So lumalabas, nangyari ito nung nagkaroon ka ng pandemic. So na-accelerate yung tinatawag na digital life mo. Suddenly yung buhay mo nasa online na, yung mga anak mo nag-aaral na sa, 'di ba, pati sila nandoon. Pero hindi tayo tinuruan kung paano mag-ingat online.
Oo. Katulad ng pagtuturo sa atin kung paano mag-ingat sa labas. Huwag sa labas, huwag kang kumausap ng hindi mo kakilala, huwag kang tumanggap ng pagkain o kung ano man sa taong hindi mo kakilala. Naku! Huwag kang sasama sa hindi mo kakilala. Mga bata, ha? Sa atin, wala nagturo niyan. As in, para tayong hinayaan and then bahala na kayo. At ang isa pa, yung tinitingnan din namin dito, masyado kasing personal yung mobile phone. Yes. Kasi pag nasa labas ka, mayroon ka pang hiya eh. Ito yung sa Filipino ethical values, nahihiya ka. Pero sa pag-phone kasi, akala mo secure ka, hindi ka nakikita. Oo. So yung nagiging problema dito, hindi lang siya cyber hygiene, digital literacy. So, yun yung pinupunto namin ngayon. So, ang pinupush ng Scamwatch Pilipinas ngayon, pag nagko-conduct kami ng digital literacy at cyber hygiene training, yung tinatawag na pag-uugali o attitude online. Okay. Ano ba yun dapat? Okay, Sir Josel, dun lang muna ako sa mga highfalutin words. Yung cyber hygiene and digital literacy. Ano po mga to? Ay, yan kasi yung cyber hygiene, ito yung parang kulang ka sa kalinisan. Parang hindi ka kasi nag-iingat eh. So, halimbawa dito, pag sinabi mong cyber hygiene, yung mga Pilipino, mas concerned sila sa connectivity kesa sa security. Oo. So, kahit saan, binibigay yung password, kung ano-ano yung mga sinishare. So, hindi tayo marunong mag-ingat. Kaya yun yung tinuturo namin. Digital literacy, ito yung kaalaman. Paano ba ang tamang gawin para mag-navigate o para gumamit ng internet? Para gumamit ng internet. Kasi dahil sa sobrang na-accelerate yung digitalization mo, lahat na ng buhay mo hanggang ngayon, tapos na yung pandemic, wala nang lockdown, pero nakadikit na sa iyo yung digitalization na tinatawag. Hindi mo na kayang mabuhay nang wala yung mobile phone mo. So dito, paano ba yung tamang pag-iingat? Diba? Kasi ngayon, lahat, dahil kahit na tumaas yung tinatawag nating digital economy, ito yung mga transaction online na nagko-contribute mga sa ating online shopping, online ganon. shopping, di ba? So, tumaas din dito yung mga scam. 2 trillion, nasa 2.08 trillion yung digital economy natin, 9.5% siya ng total GDP. So, sa 2 trillion na yon, sabihin mo ng 5% lang, malaki rin yun sa mga scam, di ba? Kaya lang, yun. So, yun yung pinag-iingatan din natin. So, this is a private movement. Private movement, para sa lahat. So, nakikipag-partner kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pangunahin dito yung DICT, kasama rito yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Privacy Commission, at NTC. Nakipagkasunduan din kami sa Department of Transformation. Ang susunod dito, Department of Migrant Workers, para din sa OFW Education, kasi sila rin yung mga nabibiktima. And then eventually, ang vision ng Scamwatch, on ground, low-tech, magkaroon ng isang watcher kada bahay sa buong Pilipinas. Yung watcher na to, matagal pa yon, marami pang dadaanan. Yung watcher na to, magtuturo lang ng attitude. Ano yung mga 4 lang to attitude. Magdamot. Okay? Magdamot ng personal information. Kasi yan yung ninanakaw. Yes. Magdamot din ng pera. Hindi porke 100 lang ang nakuha sa'yo, okay na yon. Hindi okay yon. Kapag marami yon, billion yon. Diba? Syempre. Oo. Yung pangalawa dito, yung mang-snub. Diba? Isnabin mo kapag hindi mo kakilala, nag-message sa'yo, nag-email sa'yo, nagpadala ng comment sa Facebook mo. Kung hindi mo kakilala, isnabin mo. Masyado kasi tayong hospitable lahat pinapansin natin. Pag-ibig minsan So, sasagutin, di ba? Isa pa rin yun. So, tinakal namin yung love scam noong Pebrero. Yung pangatlo, yung magduda. Pag too good to be true na, di ba? Pagdudahan mo na. Yan kasi yung problema. Isa yan sa, yung pagdududa, kawalan ng pagdududa, ang pinakamalaking problema sa internet ngayon. Lahat tanggap tayo ng tanggap. So, pero hindi na namin tinatakal yung fake news, iba na yon. Pero karamihan dito yung mga tinatawag na online scam. Kasi pambubudol to. Wala tong pinagkaiba sa totoong crime. Nilagay mo lang sa internet. Nagkataon lang dito, hindi mo kayang i-describe kung sino yung suspect mo. At yung pinaka-pang-apat, ito yung tulong namin sa government, sa DICT at CICC. Ito yung magsumbong. So, meron na kasing hotline ang hindi alam ng mga tao dati, saan ba sila pupunta kapag na-scam sila? Okay. Sa kapulisan ba? Sa NBI? Sa barangay? Ngayon po, ang ginawa ng government, since John Doe yung mga suspects mo rito. Pag sinabing John Doe, ano po ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng John Doe ay hindi mo kakilala, walang mukha, hindi mo talaga alam. Yes. So,
dito, sinet up nila yung tinatawag na 1326 hotline. Ito yung Interagency Response Center ng DICT, CICC, National Privacy Commission at National Telecommunications Commission. Yung CICC kasi may mandato na kapag nag-report ka sa kanila, hindi sila pwedeng manghuli, pero yung mandatos nila by law sa batas, kaya nilang itap kahit anong government agency para ma-prevent o mahuli or ma-prevent yung cybercrime. Okay. So, nag-touch na po kayo sa mga government agencies. In fact, kanina na mention niyo po yung DICT, yung Department of Transportation, yan. Sa pagkakaalam po namin, pumirma kayo ng Memorandum of Understanding, no, with DOTR, DICT, para sa online na Bantay Lakbay 2024. Ito yung online Bantay 2024. Ang ginawa kasi namin ng DICT at CICC, sinimulan namin to noong December. Kasi yung mga tao kahit na ang dami-daming scam, so ginawa namin siyang per season. So sinimulan namin siya sa 12 scams of Christmas. Ito yung Holiday Watch PH. So inisa-isa namin yung iba't ibang klase ng scam tuwing Pasko, 12 yun. Tapos nung Valentine's, nandito naman yung Unmatched PH. So inisa-isa namin yung mga iba't ibang love scam na dapat iwasan. So ngayong summer na at marami na nagta-travel, sabi namin, bakit hindi tayo makipag-ugnayan sa ibang ahensya? So dito, inimbita namin si Department of Transportation at ang SAIC, yung Special Action Investigation and Communications for Transport. At ang layunin nito ganito, puro tayo online, puro tayo media campaign, kailangan natin ng on-ground support. Okay. So, yung partnership namin ng CICC with DOTR, dito, binibigyan kami ng tulong ng DOTR sa pamamagitan ng yung mga awareness campaign namin, yung 1326 hotline at yung hotline ng DOTR, ilalagay yan sa lahat ng airports, lahat ng seaports, bus terminals, train stations, at MRT, LRT. At lahat ng monitors, pati mga tarps, para alam nila. Lalagay din natin doon kung ano yung mga iba't ibang travel scam. Kailan na po ito ipapaskil? Ang target dito, bago mag-Holy Week, mga Palm Sunday, kaya namin ni-launch yung Bantay Lakbay 2 weeks before the Holy Week. Right. Kasi, marami tayong kababayan yung hindi handa na suddenly naisip nila, tara, magbakasyon tayo. So, ang gagawin ng mga yan, maghahanap ng mga mura sa internet. Saan ba tayo makakamura? Kasi mataas na kung 2 weeks before, kahit 1 month before the Holy Week, peak season, sobrang mahal na. So, yung mga kababayan natin, syempre, natural lang sa kanila. Wais to, maghahanap ako ng mura. Ayan na. Yun na. Doon na nagsisimula. Pag naghanap ng mura, alam na ng mga scammer yan Syempre, di ba? Kasi in-expect na nila, ayan na, luluto na yan ang mga scam. Pero, sir, meron kayong 14 types of travel scams, no, na sinasabi nga. By the way, mga kapatid, sa mga kaka-tune in lang sa 92.3 Radio 5 True FM, ako po si Chicky Verhel, ito ang Sagot Kita. At kasama po natin si Sir Josel De Guzman. Siya po ang co-founder and co-lead convener ng Scamwatch Pilipinas. No? Okay. So, sir, pasadahan natin itong mga travel scam para aware ang ating mga kapatid. Unahin po natin itong fake accommodation. Fake accommodation. Ito yung pinaka-popular kasi dalawang klase yan. Yung una, yung quality. Di ba? Kasi maghahanap ka ng mura So, kung pupunta ka ng Baguio, Boracay, o kahit sa ibang bansa, maghahanap ka ng mura sa internet. Yun yung unang mong hahanapin. Well, unang-una mong i-check kung legit yun o hindi. Kung fake o hindi. Maraming nabibiktima na fake. Lalo na kapag, let's say, ito may bahay, ilang kwarto, ganito lang kamura. Then pagpunta mo doon, wala pala. Naku, kakaduda diba? yan. So, yun yung fake. Yun yung mas delikado. Yung iba naman, akala mo ganda-ganda sa litrato, iba pala. Pero legit siya. Legit. Hindi lang tama yung... Hindi maganda pagka-maintain, siguro. Hindi lang maganda yung... Hindi lang tama yung pagkaka-advertised. Hindi ba pag sinabing, may sunset pala, di ba? Pero sa ibang kwarto pala yun, nagkataon, binigay ka na puro... Di ba? Puro delikado yung lugar, sa baba. So, yun yung mga iingatan natin. Kaya ang recommendation namin dyan is... kung pumunta, let's say kung magbo-booking kayo online, mag-download ng legitimate booking app. Nandyan yung mga Trivago, Booking.com, di ba? Ang nakakatakot kasi, ang iiwasan natin, 80% kasi ng scam nanggagaling sa Facebook. So kapag tumingin kayo ng advertisement sa Facebook, kahit na sabihin yung legit,
mas safe po tayo kung app yung gagamitin natin. And then kung meron man kayong nakita sa Facebook ng mga accommodation na mura at libre, kapag walang followers, wag nyo nang patulan. Kung walang reviews, wag nyo nang patulan. Kasi yung mga Facebook page naman lang yan, may mga stars eh. Yes. Makikita nyo naman. At pwede rin kayong maging tawagan nyo muna, i-check nyo kung totoo yung offer. Kasi yun yung nakakadalasan sa Facebook, yung mga post. Hindi sila totoo eh. Pinapatulan natin, di ba? Yung mga litrato lang. Pero yung kung totoong negosyo yan ng mga bahay, may mga number siya na pwede mong tawagan. Agree ako dun kay Sir dun sa mga legit booking apps talaga, no? Like booking.com, Airbnb. At mga kapatid, alam ko minsan, no, pag merong nagbo-book sa Airbnb or booking.com or any of those types of, hindi lang apps, but websites, no? Minsan, ayaw nila mag-book doon kasi ayaw nila yung fees. Yes. So, ang ginagawa nila, pwede po bang outside Airbnb na lang, prone ka to scams pag ganon. Yes. Kasi walang pinagkaiba yan sa mga shopping app natin. Ang gagawin sa inyo ng mga scammer, although makikita mo may mga merchants, ang gagawin sa inyo yan, ilalabas kayo sa app. Yes. Meaning, hindi na kayo magiging protektado. Wala nang security, oo. Yes. Kasi pag doon po kayo nag-book sa app mismo, kung parang meron kang sense of security doon, kasi pwede kang magreklamo doon sa app. Yes. Para siyang third party. Silang babayad sa'yo pag may nangyaring masama. Yun, or unexpected. Yes. Pangalawang scam po, fake wifi? Yung fake wifi. Naku, ito po yung iingatan natin, lalo na sa mga airport, kung hindi ka pa nakakapasok. Pag nag-check po tayo ng wifi, alam mo naman tayong mga Pilipino, mahilig sa libre, di ba? Connectivity yan. So kapag mag-check tayo ng mga wifi, kahit saang lugar, airport man, sa mga beach or kung saan lugar, tanong natin kung ano yung official wifi ng establishment na pinuntahan natin. Itanong natin sa kanila. Wag lang tayo magkakita ka ng free connect lang ng connect. Yun, oo. Tapos, ang wag nyong gagawin, kahit na sabihin mo ng legitimate pa yung wifi na kinonektan mo, wag kang mag online banking transaction. Ayun, oo. Kasi, doon na lang sa data mo, no? So gumamit na lang kayo ng data nyo para safe. Kasi iba yung fake wifi na pwedeng ma-take over yung phone mo, pwedeng i-phish ka, di ba? So doon sa iba naman, pwede rin naman makukuha nila yung password mo. Kaya kapag may transaction na kahit anuman, may binibili ka, wag po natin gamitin yung free wifi. Pero pag nakikita po ninyo yung mga wifi, yung sa wifi list, no, kung saan kayo pwede magko-connect, malalaman ba natin kung fake? Hindi, no? Kasi iba-ibang pangalan. Kasi lalo na kapag nakalagay na free, so, ako ang recommendation ko po, yung walang padlock, no? Yung walang padlock, pumunta po tayo, bilit po tayo ng kape, bibigyan naman po kayo ng kahit konting libre dyan. Sa airport, meron naman po dyan yung Go Wi-Fi ni Globe na legitimate kasi i-verify niya yung connectivity mo sa mobile number mo. So safe yun pag ganon. Safe. Pero wag pa rin kayong pagkatiwalaan, wag pa rin kayong mag-online banking transaction. Wag pa rin yung, basta take note na lang po mga kapatid, pag online banking, wag na wag po sa ibang wifi, sariling data o wifi na lang po mga kapatid. Itong pangatlong travel scam po, Sir Josel, too good to be true deals, medyo self-explanatory. Self-explanatory na, kasi ang dami nating hinahanap, lalo na sa mga ibang bansa. Kasi yung mga natututunan natin sa mga travel blog, kailangan mag-search ng mga true good to be true deals, di ba? So, yung mga ganun, pag nakita nyo sa social media, again, lahat ng babala namin, pare-pareho lang. Basta pag nakita nyo sa social media, kailangan magduda muna kayo kapag masyadong mura. Walang pinagkaiba yan na, let's say, ano yung pinakamahal na bagahe, hindi ba? Tapos napakamura, or yung mga ticket suddenly 90% off sa mga airlines or sa mga, kaya lang hindi siya legitimate airlines. So yun din po yung pag-iingatan natin, at yung usually pakete na yan pag travel agency, meron ka ng airfare, meron ka ng accommodation, meron ka pang tour. Tapos napakamura, di ba? Less than $100. O yung mga ganon, di ba? Naku, huwag niyo pong papatulan yun. So, kaakibat na yan yung sa too good to be true deals po, kaakibat na dyan ang free vacation trap? Halos pa. Yung free vacation trap naman, parang pag nag-sign ka ng survey or may game yan sa Facebook, pwede kang manalo ng free vacation. Pero ang hihingan nila, kailangan mag-fill out ng form. Bibigay mo yung pangalan mo, lahat. Kuha na yung information mo. Tapos bogus. Either hindi ka manalo, or kung manalo ka, kapag in-avail mo, mawawala na yung
yung nagano sa'yo, yung link na yon sa Facebook app. Yung fake travel agents, medyo na-discuss mo na rin kanina. Medyo na-discuss ko na rin. Overpriced tours. Bakit? Baka pag sinabi kasing overpriced tours, sabihin nila, ba't ako masascam dyan sa overpriced? Hahanap nga ako ng mura Ano ibig sabihin? Yung overpriced tours kasi, although wala na ngayon, ito yung para sa mga seniors po natin. Kasi ang gusto nila convenience, di ba? So, ang mangyayari dito, although ngayon sarado siya, but ito usually yung mga tour sa Israel, di ba? Sa Middle East. So, akala mo kasi mura siya. Pero pag binili mo, ang dami palang babayaran pagdating mo doon. Sa una, yung pagbenta diyan, mura siya. Pero pagdating mo doon, ang dami po pang babayaran na akala mo covered na. Hindi siya technically fake katulad ng mga ibang scam. Legitimate siya, pero hindi lang nila dinideclare yung mga dapat mong bayaran, lalo na kung sa Europe yan. Usually nangyayari to sa mga international travel So, iba pang bayad sa pagsundo sa'yo, di ba? So, marami ka pang babayaran na akala mo ito lang amount yung babayaran mo, yung pala magta-times 3 na. Mga hidden cost, hidden charges. Kasi syempre mga kapatid, katulad ng sinabi ni Sir Josel, no, pag nakikita nyo, mukhang mababa yung presyo or very affordable kasi syempre, marketing strategy nila para hindi dinideclare lahat. 'Di ba? Makita mo, uy, okay to Tapos yun pala. Lalo na yung mga European tours, ingat tayo dyan. Mas sobrang andadaming hidden charges. O mga kapatid, 424 po, kausap po natin si Sir Josel de Guzman, co-founder and co-lead convener of Scam Watch Pilipinas. Pinag-uusapan po namin ang mga travel scams bilang malapit na po ang Holy Week. Magta-travel po tayo, no, mga kapatid. Charity cons. Ano ibig sabihin po kasi Holy Week na, so maraming mga magsusulputang iba't ibang Catholic charitable institution, mga pages. Tapos hihingi ng tulong, 'di ba? So magfa-fundraising para sa mga charitable ngayong Easter Sunday, or gagamitin yung religion and then magbibigay ka. Huwag po tayo magbibigay kapag nakita nyo lang. Dapat meron na. Kung gusto nyo pong mag-donate, punta po tayo sa simbahan natin. Diba? Physical na lang, physical, no? Di ba? Physical. Kahit nasabihin nyo, kung gusto nyo, magpa-picture pa kayo doon, at least na makikita nyo si Father or kung sino mang administration. Pero pag nakita nyo lang po sa Facebook, huwag po natin patulan. Pero meron naman po mga legit na gano'n na... Merong mga legit, pero kasi hindi sila humihingi. Kumbaga, meron talaga silang drive. Dahil kumbaga ginagamit lang yung mga legit, ginagamit lang nila yung Facebook to announce. But basically, meron na silang drive. May mga network na kasi yan So malalaman mo na legit. Yung mga wala, yung talagang humihingi ng crowdfunding. So hindi, kumbaga yung mga legit mga kapatid, hindi nila hihingin dun sa Facebook. Yes. Yun nga, meron na silang physical stalls. So recently, may nabalita na may nasagasaang bata, then nag-crowdfund. Yung crowdfunding pala fake. Appeal to the emotions din yun. Appeal to the emotions din yun. Maawain tayong mga Pilipino. Counterfeit cash. Ayun, ito naman, tulong na namin kasi ito galing to sa DOTR. Usually kasi hindi tayo nagpapapalit kaagad, di ba? So ayaw natin mag-withdraw sa ATM kasi mahal kapag nasa abroad ka na. Usually nangyayari to abroad. So nagpapapalit tayo sa mga illegitimate na foreign exchange na mga booth. So, ang recommendation po namin, bago pa po kayo umalis, sa loob na ng airport kayo magpapalit. Or kaya sa loob ng airport, kung saan man kayo yung destination nyo, kahit medyo mahal. Kasi pag lumabas kayo abroad, hindi nyo naman po masisiguro kung legitimate sila o hindi. Totoo yan. Hidden CCTV? Naku, Scam din ito. Ito po yung nauso at nagulat kami dahil nagkaroon ng feature sa Singapore kasama ang Pilipinas. Usually dito sa Southeast Asia. Ingat po tayo sa mga Airbnb at even doon sa mga below 3 stars hotel. Kasi ang nangyayari dito, yung mga spy camera, hindi mo na siya madidetect Minsan nasa wall clock, hindi ba? Minsan nasa teddy bear, hindi mo siya ma-identify. Ang nangyayari dito, nire-record ka, tapos binebenta ito sa mga porn sites. May market kasi. So may market kasi, lalo na yung mga marurunong, particularly for Airbnb, yung ginawa sa Singapore, naglagay sila ng 24 hidden cams doon sa kwarto.
tinuro lahat kung paano hahanapin. Nandyan yung cellphone, bibili ka ng device. Halos hindi kalahati yung mga na-detect. Kasi kung hindi mo siya hahanapin, hindi mo siya makikita. So, yun yung unang titingnan po natin. I-check po natin yung mga cams, buksan po natin yung flashlight, gamitin natin yung camera. Pag may nag-reflect po, hidden cam po yun, lalo na po sa mga Airbnbs. May market kasi yan, so binebenta yan sa mga porn sites na hindi kakilala. Or sa dark web, no? Sa dark web na doon. Ngayon, ang mga nakikinig po sa atin, Sir Josel, ay siguro sabi, paano yung pag nag-motel kami? Ganon. Legit naman mga motel chains. Endanger din ba? O depende kung anong klaseng motel yan, hindi ba? So ayoko mag-promote pero at hindi ko rin naman alam. So ang sinasabi ko lang ay basta ingat po tayo. Basta kung let's say kung below 3 stars na, i-check din natin. Okay. And then itanong din po natin na sabihin nyo rin po sa counter na wala bang spy cam dyan? Di ba? Para at least sasabihin nila, of course, wala. Pero i-double check nyo na rin. Oo, tama na basta yung flashlight, no? Oo, yung flashlight. Igaganon nyo lang and then magre-reflect yung ilaw. Okay. That's a good, a good trick. Yan. Colorum vehicles. Ito, scam din ito. Sorry. Ito naman yung pakiusap sa atin ni DOTR kasi dito sa Pilipinas, pag hindi sila authorized, yan, overcharging na. Usually, ito yung mga laman ng mga balita, di ba? Nag-overprice na from point 1 to point A. Kaya, kung po pwede, mag-grab na lang kayo. O kaya pumila po tayo. Yung iba kasi ayaw pumila. So, ang ginagawa nila, pinapatulan yung mga kolorum. Yes. Hindi ba? Para makabilis lang. And then, pag nandun na, wala kang metro, wala kang basihan. Hindi kayo nag-uusap kung magkano. Pagbaba mo, sisingiling ka, 5,000. Di ba para pumunta ka na ng Boracay or kung saan man. Kung ganun din ang ibabayad mo. Seryoso, 5,000? May ganun? May mga ganun, 3,000. Depende kung foreigner ka pa. Oo, lalo kung foreigner, hindi alam yung presyuhan dito eh. Oo. Ano itong scam po, Sir Giselle? Selling lost luggage on FB? Kasi lagi nating nakikita to. Yes, nakikita niya. Ano kasi yung mahal na luggage? Ito yung mga daang-daang libo to eh. Tapos ang sinasabi kasi nila, na si Philippine Airlines daw or any airline nagbebenta sila ng mga fake ng mga hindi na kinlaim, unclaimed baggages. Oo, laman ng mga balita yan. Laman ng mga balita. So, hindi po ganon. Hindi raw, sinagot na po ng DOTR yan, hindi po kasama ang pagbebenta online ng mga unclaimed baggages sa airport. So, yun po, nililinaw po namin. Pag meron na po kayong nakita dyan na unclaimed baggages or Rimowa offering, di ba? Huwag po natin patulan. Talikuran na po agad. Scam na po yun, guaranteed. Yung susunod naman, ito yung fake SIM. Usually nangyayari ito sa ibang bansa. Kasi gusto nating makatipid, ayaw nating gumamit ng roaming, so kailangan natin bumili ng SIM. Pag hindi po kayo bumili sa loob ng airport, doon sa legitimate kung anumang ISP store to, at nagpabili kayo, usually nag-offer dito yung mga taxi driver, yung mga tuk-tuk driver dyan. Para makatipid ka, I'll buy you SIM card. And then, yung bibilin mo is, akala mo, full na. So, kung ilan mang gig yan, yung pala, after 2 oras, wala na. Wala na, Alam ko dapat tayong mag-break, no? Pero 2 na lang po. Okay, baka dito, we can go by this. Fixer, tsaka cheap airline tickets. Yung Fixer, definitely, yung mga ayaw pumila dyan. I mean, nangyari na to kay Taylor Swift dati. Ganun din yun, di ba? Yung sa Singapore, kapag po may nag-o-offer sa inyo na bumili yung pila, whether sa immigration man yan, or para maayos yung mga papel mo, di ba? Huwag po natin patulan. So, scam po yun. Kasi, ang sinasabi ngayon ng DOTR, kailangan dumaan sa legitimate. Kasi pag nahuli yan, mas madidelay ka. Yeah. Ayun, mga kapatid. Yung pinaka last na, ito yung cheap airline tickets on social. I think nadaanan na natin ito kanina. Oo, nadaanan na natin yan. Along with the travel agents and all that. No? Mga too good to be true nga. Mga kapatid, mamaya, no, ay babalikan po natin. Maya-maya lang, babalikan po natin si Sir Josel De Guzman. No? Kung kayo ay may mga tanong o nais idulog, join na sa ating discussion online, mga kapatid. Pwede ring tumawag sa ating tanungan hotlines. Ito na po yung mga numero 8631-5788 or 8631-6674. Huwag bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Ayan.
Ayan, nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Chicky Verhel. Ang ating question of the day, mga kapatid, natandaan nyo, eto na, nabiktima ka na ba ng scam sa panahon ng bakasyon? At this point po, makakasama natin sa studio, or kasama na po actually natin sa studio, si DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. Ayan, very familiar name po sa inyo ito, mga kapatid. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon, Chiki, right? Yes, oo. At sa lahat na nakikinig ng Sagot Kita. So, Yusek, eto na po, no? Gaano ba katalamak ang travel scams? Kasi pinag-usapan namin, no, with Sir Josel de Guzman kanina sa Scam Watch Pilipinas na sobrang talamak. So, pero gaano ba talaga katalamak? Do you have statistics, no, sa ang travel scams dito sa Pilipinas? Well, if we look at the PNP reported cases, there are about 313 na, yun sabi ng statistics nila, no? Na travel-related scams na nangyari last year. Buong taon na yun. So, hindi naman ganun kalaki. 13 lang? 313 lang. Buong 2023? Buong 2023. Okay. Pero marami kasing unreported eh. Halimbawa, kapag sumakay ka ng taxi, pagkatapos nadaya ka ng taxi, most probably, kapag kinontrata ka ng taxi, hindi ka na magre-report. Totoo yan. So ang malaki dito, yung unreported cases. So, well, I know, 2023, isang buong taon na yan. Ngayon, 2024, we're just in the middle of March, no? So, patuloy ba itong dumarami base sa iyong obserbasyon? Not really on the travel scams, but scams in general. Okay, in general. Nag-report na yata ng 212% increase ng scams in general ang PNP. Anong pinaka-common na scam? Kahit top 3 po. Ang pinaka-common pa rin siyempre yung text scam. Na-interview niyo na ako tungkol dyan. Ano? Yung text scam. Napatuloy pa rin. At pinag-uusapan na rin naman natin text scam. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na meron ng kasunduan sa lahat ng mga telco providers, sa lahat ng bangko. Hindi na po nagpapadala ng link sa inyong mga text ang mga bangko at ini-screen na rin po ng PLDT Smart Globe yan. So, pag naka-receive kayo ng link, pag sa text, malamang 99%. Paulit-ulit po yan. Paulit-ulit na tayo. Yung scam po na yan, paulit-ulit po. Like just last week, nakatanggap ako ng 3 text message na galing daw sa basta isang bangko. No, na sometimes sasabihin nila na, mako-close na yung account mo kung hindi ka magre-reply sa link na ito, meron kang i-verify sa link na ito. Yan, yung mga ganyan. So, ingat po tayo mga kapatid. Again, uulitin po natin, no, yung mga bangko hindi na po nagpapadala ng mga link sa inyong mga cellphone. Wala na po text messages. Ang palagi sasabihin lang nila, pinapaalalahanan kayo na mag-login. Yun. Okay, ito po, Yusek, paano ang inyong complaint mechanism naman sa DICT para sa mga kapatid nating biktima ng mga travel scam? Anong gagawin nila? So, kanina narinig na si Giselle, nagsalita tungkol sa different types of scam, ng travel scams. So, pwede kayo tumawag sa 1326. Yan ay ang CICC hotline, CICC is an attached agency of the ICT. Cybercrime Investigation Coordinating Center. Okay, there. So doon, pwede nilang i-coordinate lahat ng efforts ng PNP, ng NBI, i-report natin yan, etc., etc. Now, ang problema kasi scam siya in general, narinig nyo naman kayo na kay Giselle. Kapag yung issue naman ay consumer-related, halimbawa, yun na nga, yung false advertising, yung sinasabi niya kanina. O kaya medyo bastos yung hotel staff, ganyan, Most probably, ang reporting mechanism niyan is DTI, So, pag sa DTI naman, okay mag-alala sa lahat naman nagsimula sa 13. 1384 naman yan. Okay, so 1326, 1384. So pag Department of Tourism, 1386. So, puro 13 yan eh. 1386. Pag Department of Tourism, 1386. Pag DTI, 1384. Pag kami, which is yung mga phishing na yan, okay, 1326. Okay. Siguro yung mga nakikinig sa atin sa radyo, nagmamaneho, o busy ngayon, baka nagluluto ngayon for dinner, hindi nila mamememorize tong mga numbers at mga hotlines. Isa na lang ang i-memorize na 1326. 1326 for general complaints para sa mga scam. For the cybercrime investigation, coordinating, siya lang magko-coordinate. Oo. Pero syempre, mas maganda rin, alam nyo yung iba kasi baka mas mabilis kasi mas kukonte. No? Kasi ito, general ito itong 1326. Correct. So, where can they find yung iba pong hotline numbers? Anong website? Anong Facebook page?
Mukhang kailangan namin ayusin yan. Ano? Kailangan sige, gumawa kami sige. listahan ng mga website. Oo. Pero sa ngayon po, tandaan lang po muna ang 1326. USEC, para mas mapalawak ang kaalaman ng ating mga kapatid na nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook or YouTube, mayroon kayong roadshow daw. Tell us more about this. Oh yes. So, napansin namin na maraming hindi nakakaalam ng mga serbisyong pinoprovide ng Department of Information and Communications Technology. So, nung nakaraang ngayong March, nagsimula na kami sa Region 3 ng aming roadshow. Papunta kami ngayon ng Region 2. Sa Isabela naman kami ngayong April, and by May doon naman kami sa Region 1. Okay. So every month pumupunta kami at bit-bit namin yung serbisyo ng DICT, kasama na yung free wifi. Total, nasa travel scam na tayo, kasama na yung training para sa cyber hygiene na binanggit kayo na ni Giselle. Lahat ito, we have trainings in robotics para sa kids. Yeah. FYI, may competition din yan. And meron din kami training sa mga entrepreneurship. Total, ngayon, mahal na araw. Alam niyo ba na merong paraan ng pag-photograph na magiging friendly yung photograph mo for your marketing using social media. Uy! So, lahat naman tayo, kahit na may trabaho tayo, gusto sa sideline. Oo, sideline. So, I think magagamit natin yung mga skills na ganyan. 2 days training lang yan, libre. Yun nga lang, first come, first serve. Doon, pag pumunta kami sa mga roadshows. Mukhang napasadahan mo na yung mga trainings and workshop, USEC. Pero just a little bit more structured. For example, ano yung mga, siguro, let's put it, alam ko marami, no? So, kapos man tayo sa oras, hindi masyadong maraming oras. Maybe yung 3 siguro na pinaka-important na trainings or pinaka gusto nyong i-push and mga details on this. So, pagdating sa trainings, syempre, ang pinaka gusto naming i-push is yung coding or programming. And we have programming for as little as, or for as young as 7 years old. Using Lego blocks. Lego. So, tinuturuan namin sila mag-robotics. Literally. Okay. May coaching, umaandar na walang driver, na pag mababangga na siya, hindi siya mababangga, atras siya. Kusa. So, through programming. Yes, correct. So, that's the first one, na we're promoting heavily. Kasi yan ang foundation ng mga AI, etc. Robotics. Grabe na talaga. Pangalawa, of course, we have a lot of trainings for cybersecurity, and there's a lot of professionals out there who wanted to shift to cybersecurity. Kasi we are trying to produce 300,000 cybersecurity professionals until 2028. So, may serious demand dyan. At syempre, yung pangatlo, yun na nga, yung sa entrepreneurship. Para baka naman sabihin, puro techie naman yung training ninyo. So, meron din kami for digital literacy and how to use AI tools. Alam niyo ba ngayon, magta-type ka na lang ng phrase sa PowerPoint. Tapos may lalabas ng layout dito. Kiklik mo na lang. Pati pictures, para sa website mo? Oo, sa website mo, paggawa ng presentation mo, lahat yan automated na ngayon So it's very easy to do. Actually. So in the matuto silang gawin ito. Nang walang coding. Na walang coding. Walang coding. Wow! Walang coding. Gagawa ka website, walang coding. Okay. Yeah. So trainings yun. Sa workshops naman po. Marami. Yan na. Lumalabas na yung cyber hygiene. May libreng training din kami paano mag-splice ng fiber cable sa mga technicians dyan. So marami. Dalawin nyo kami. Dahil sayang minsan lang kami pumunta sa isang lugar tapos libre din yung mga trainings. Ayan, mga kapatid. So next, kailan ulit? So wala pa kaming date but sometime April, mid of April. Okay. Doon kami sa Isabela. Sa Isabela. Okay, Isabela. So sometime mid-April po, mga kapatid. Para sa mga kakatunin lang sa atin, 4:43 po ng hapon, kausap po natin si USEC Jeffrey Ian D, ng DICT. USEC, ano pa ang mga initiative na dapat asahan ng publiko sa DICT, lalo na ngayong dumarami ang mga scam? So punta po kayo sa DICT website. May mga makikita kayong mga banners namin that informs the public ano ba yung dapat gawin. Siyempre ang pinaka-importante preventive. How do you prevent scams? You cannot prevent scams. How do you prevent na may scam ka? Yourself from being scammed. Ako kasi kayo pag malaki hindi pa ako na scam. Hindi ko naman ini-invite yung mga scammers. Pero yung anak ko muntik na just last week. Teenager ba to? 20 years old. So siya, alam niyo yung post office scam? Ano yung post office scam may dumating po sa yung kargamento. Tapos kailangan lang po magbayad ng buwis. Muntik na siya
buti na lang humihingi siya ng pera. Oh. Sabi ko na scam yan. Ano? Oo. So punta po kayo sa website natin. Number 2, meron na kaming partnership with, kasi Facebook pa rin na number 1 social media sa Pilipinas. No? So we have a partnership, i-announce ko na. We're just clearing out. May mga lalabas kami mga maliliit na mga videos. Yung mga videos na pwede kahit mga kabataan, as early as, like I said, mga 10, 9 years old, makikita nila yung mga videos para makita nila na ito palang ganitong style na to, scam to. Oo. It's very entertaining, very short. Alam ko naman mga kabataan ngayon hanggang 2 to 3 minutes. Ay, grabe attention span. Oo. So it's very short and antabayanan nyo yan. We're gonna be launching that also on April. Oh, yan, mga kapatid. Yusek Jeffrey, ano po ang iyong mapapayo sa mga magbabakasyon ngayong Semana Santa para makaiwas syempre sa travel scams naman? So, isa-isayin natin. Napaka-importante ng tanong na yan, isa-isayin natin. Kung ikaw ay balikbayan, hihingan ka ng e-travel. Kami rin ang gumawa niyan para sa kasama ng Bureau of Immigration, Department of Justice. No? So, yung e-travel, required po yan sa mga darating at lalabas. Maraming scam dyan. Uulitin ko po, ang e-travel libre. The moment na may maningil sa inyo, biro mo, kararating mo pa lang ng Pilipinas, dinadaya ka na, ini-scam ka na. Hindi po yan hindi po yan totoo. Ang e-travel, kung ako po sa inyo, i-download nyo yung eGov.ph app at doon na po kayo mag-e-travel. Nasa-save pa yung detalye ninyo like passport. O pagkatapos niyan, lalabas ka ng bansa, yung mga taxis, hindi ko na, dinaanan na ni Josel yun, ha? So, dinaanan na niya. Ang susunod na tip ko is, I would rather that you that you transact using an app. Not a URL. Sa mga hindi po technical, wag po yung sa browser na kiniklik. Application. Halimbawa, gusto mong tumingin ng hotel. Okay. Di-download mo yung app ng hotel o kaya TripAdvisor ka, Traveloka, etc. Whatever it is that is an app. Kasi mas safe yon. Bakit po, Yusek? Kasi usually, yung mga applications na dina-download mo sa iOS o kaya sa Android, binet na yan. Oo. Kumbaga, certified na totoo. Certified na totoo, yes. And number 3, wag po kayong, para simple lang, 3 lang ang advice ko. Number 3, wag po kayong magta-transact ng pera outside of regular channel. Halimbawa, Lazada. May online payment si Lazada. Yes. The moment na yung kausap mo sa Lazada o sa Shopee sinabi, i-GCash mo na lang. Oo. O kaya i-7-Eleven mo na lang. Oo. Oo, kasi sasabihan ka, cut na yun. sige, i-Maya mo o i-Paymaya mo na lang. Kasi, bibigyan kitang diskwento. No. Outside. So, I would rather you transact directly on the app. So, Always. kung gumagamit ka man ng hotel app, kung may credit card ka, gamitin mo yung app. Kung wala kang credit card, follow the instructions in the app to pay cash. Huwag kang lalabas doon pag may nagsabi sa'yo, ilabas natin, bibigyan kita diskwento. Nako, hindi po totoo. Marami na pong na-scam dyan. Kahit anong laki ng diskwento, kung walang nangyari sa pera mo, nawala naman sa'yo lahat. Nawala naman sa'yo. So, 3 lang po. Always use an app. Pay within the proper channels within the app. Agree. At pag darating po kayo, yung e-travel, libre po yan sa mga nagta-travel outside of the Philippines and papasok. Libre po yan. Hindi po kami naniningil sa gobyerno. Meron pong mga nagsasabi, kasi napag-usapan na rin natin, or pinapag-usapan natin yung app versus dun sa website, no? Yes. Dun sa mga browser nga. Ang sinasabi ng mga experts, kapag yung, di ba, HTTP, yes, kapag may S, secure daw yon. Yes. Can we rely on that? Na as long as yung website dun sa URL, ano bang common term for URL? Baka minsan hindi nila alam. Yung sa address. Yung nasa taas, yung address mo. Yung address bar. Yung address bar. Yung kung saan ka magta-type ng www. Ganyan. Yun, dun po yung URL banda, no? So, kung may HTTPS, kung may S, secure daw yon. Ito sabihin na natin na parang basketball ito. Okay. Ang objective mo, kunyari, ay maka 50 points, kunyari. Pag may HTTPS yon, siguro meron ka ng 25 points. Okay. Pero hindi pa rin yun secure. Naku. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwedeng may HTTPS yon. Pero ang pangalan ng website, sorry kung BDO ang gawin ko example, BDO, kasi kayo number 1 na bangko ngayon. Yung O, ginawang 0. Ay, oo. Hindi mo mahalata yun. Hindi nga. Di ba? Oo. Lalo nagmamadali ka. O kaya yung I, ginawang 1. Oo.
Hindi mo mahalata yun. So kung tama yung HTTPS mo at tama rin yung buong website kasama yung spelling, pwede kong sabihin na naka 50 points ka na. So mataas-taas na ang probabilidad na tama yon. So wag tayo masyadong mag-rely doon. But the answer is yes. Pag hindi S, automatic, 0 na yon. Automatic wag na natin pag-usapan yan. Oo. Don't go there. But pag may S, check the spelling please. yes. Including the 0. Kung ako sa'yo, basta wag ka na mag-click. Ako napakasimple lang kasi yung iba nagda-drive eh. Wag ka na mag-click. Kung sure ka dun sa bangko mo, sure ka na. Kasi nag-transact ka kahapon dun. Ilagay mo sa favorites. Ay, oo diba? nga. Practical. I-click mo na. Practical ka na. Click, Oo. add to favorites. Tandaan nyo mga kapatid, dun sa 0 at O ha, usually yung 0, mas payat po yan kaysa sa letter Mas O. payat, yes. No? Pero sa mga tulad natin na age-appropriate glasses na, hindi natin makikita yan. Pagdating mo kasi ng 40, parang matik lumalabo yung mata no? Yes. Mga kapatid, 4:50 na po ng hapon, no? We have 10 minutes left sa show natin. Pwede pang humabol po sa pag-comment sa ating live stream para sa inyong mga katanungan. Pero wag bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. 4:52 po ng hapon. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako si Chicky Verhel. Ang ating question of the day, nabiktima ka na ba ng scam sa panahon ng bakasyon? At syempre mga kapatid, kasama pa rin natin sina Scam Watch Pilipinas co-founder Josel de Guzman at DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. Diretso na po tayo sa mga tanong at komento ng mga netizen. Dito po muna tayo sa komento, no? Si Cheryl Bandong. Salamat po sa information, malaking tulong sa amin. Ayan, nagpapasalamat lang, no? Si Jesus Noel Garino Rawadin, ano po dapat gawin kung ma-scam po? Saan po magsusumbong? From San Antonio, San Pedro, Laguna. Ayan, kanina 1326. Yon. Sige, baka any other channels po. So sa Cybercrime Coordinating Cybercrime Investigation Coordinating Center, that's 1326. Yun na lang muna tandaan niyo kasi maraming pwedeng pag-reportan Oo. At the same time, yung pagtawag nyo kasi sa 1326, as much as prevention yung pinopromote natin, kung kakayanin po, tumawag po tayo within 24 hours to 48. Kasi parang habang tumatagal, nawawala na yung chance kung hacking man yan ng Facebook mo or kung nawalan ka man ng pera. And then tawagan nyo rin po yung bangko nyo or yung e-wallet nyo kaagad para at least ma-block din nila. And then yung 1326 din. Oo, magandang reminder. Pero just meron kayong minention na 2 numbers pa. Malay mo baka maalala nila. Kasi usually kanina. DTI kasi is the one that handles yung mga So, kung DTI, 1384, kapag Department of Tourism naman, 1386. Department of Tourism, 1386. Eto mga kapatid, si Melanie Sanchez, sabi niya, tips po sa sharing sa social media habang nasa bakasyon. Dapat bang naka-private of friends only lang? Magkakaiba ang suggestion siguro namin yun sa kapag tinatanong mo ng Armed Forces, iba yung sagot ko. Pero dahil in general public to, siguro 2 lang ang gusto ko matandaan ninyo. Number 1, huwag kayo mag-real time. Late posting ka. Late posting. Pangalawa, tama yun, no? Only share to your friends. Kasi, ayaw mo namang makita ng publiko kung... Alam nyo, kapag gusto ka talagang scam, nakikita nila pati yung background mo. Nasaan ka. Oo. At kung may trend ka na sa buhay mo, na every mahal na araw pala, meron kang favorite place, pwede ka nang matarget. Oo. And worse, vacation home. Nagpupunta ka doon sa vacation home. Oo, personal pa pala. etc. O yan, mga kapatid. Kayo po, Sir Ayun, Giselle. halos ganun din. Pero yung sa akin naman, wag po tayo mag-share ng mga passport natin, yung mga ticket na may barcode, di ba? At the same time, wag nyo rin sabihin na, kompleto kami lahat ng pamilya. Parang sinasabi mong wala ng tao sa bahay. Wala tao sa bahay. Diba? So, parang welcome kayo sa bahay namin. So, basta, parang, small info as possible. So, wag ikwento yung buhay. I mean, alam natin na medyo proud tayo kapag nasa labas, pero wag lahat. Oo. Eto po, so sa social media, tapos na po tayo dyan, si Junifer Sarona Lozada. May nagmo-monitor po ba ng scams mula sa government natin at dapat may magreklamo muna? So, magandang tanong yan. Yes, may nagmo-monitor ng scams. Yes, sabay-sabay ang PNP, kami,
ang CICC nagmo-monitor ng scams in general. Pero yun ang monitor namin is, kasi meron kaming tools, di ko nabanggitin Okay. that actually sees kung ano yung mga keywords. So actually, alam din namin, halimbawa, alam nyo ba, for example lang, pero Sige. sa segment na natin pag-usapan, Oo. alam nyo ba na merong mga keywords ng kabataan na ang ibig sabihin suicide? Kasi bawal yung suicide eh. Kapag ka pinost mo yun, mapablock ka. Oo. So meron kami mga minomonitor na ganyan. Kasama na rin yung mga certain keywords that are being used for scams. Very quickly lang, kasi nakaka-curious, may nakikinig sa atin mga magulang or even, to protect themselves, kahit magulang sila. For example, yung suicide, ano yung mga keywords na ginagamit? Marami eh. Just examples lang. Bigyan kita ng halimbawa, Examples lang. Wala ako sa lista na ano ko ngayon, pero may mga, halimbawa, may sinasabi sa halimbawa na fruit teas, ganon. Iba talaga, malayo. Sobrang layo, Malayo, oo. Oo. So, minsan, yun pala, yun ay pinag-uusapan nila. Similar to, I don't know, slang or colloquial. Yeah. Oo. Na sila lang nakakaalam. Okay. So, we do monitor. Okay, sige. Sir Yeah. Giselle, baka Yung CICC kasi, yung Cybercrime Investigation Coordinating Council, maraming channel yan. Yung 1326 sa tawag. Meron din silang chat. Okay, ngayon, yung ginawa namin, lahat ng mga channels na yon nasa website namin. Gamit lang ang browser, punta sa www.scamwatchpilipinas.com, and then isang click lang, pili na lang kayo doon, tawag, chat. Kung ayaw ng tawag, may 3 number pa yung CICC doon. Pero doon sa chat kasi, pwede kayong mag-send ng mga screenshot ng mga text scam. Maganda. Oo. Okay? Sabihin mo lang, tipster ka, and then kahit napunuin mo ng punuin yon, and then ilalagay na ng CICC sa database na yun. At least madali na, no? Tsaka wala ka nang i-memorize ng kung ano-ano pa. Oo, madali. Very convenient po yan. Itong last tanong po natin, no? Mula kay... so again, hindi kailangang may magreklamo pa. Naka-monitor po sila. Pero syempre, it helps na magreklamo, di ba? It helps na magreklamo. So, 1326. 1326. Ayan, mga kapatid. Mark Mendez, sabi niya, paano po maka-attend sa mga cybersecurity seminars ng DICT? Online po ba yan? Taga-QC po ako. Thank you, Mark Mendez, sa tanong. Very good question. Actually, 2 na yung linalaunch namin na 25,000 each slot. So that's a total of 50,000. Okay. Plus yung mga Google certificates in partnership with Google na 500. Just this year. So, ang tanong is paano makukuha? Punta po kayo sa DICT website. Punta po kayo. Hanapin nyo rin yung ILCDB. Yan yung unit ng DICT na walang ginawa kundi magbigay ng training. ILCDB, it stands for ICT Literacy and Competency Development Bureau. ILCBD. ILCDB. 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 So, hanapin nyo lang yan kahit saan. Kahit sa Facebook, hanapin nyo sila. Palagi na, linggo-linggo, nagpo-post kami dyan. Ayun. So, yun po, kung paano po kayo maka-attend ng mga cybersecurity seminars ng DICT, no? Again, sa kanilang website, and then hanapin ang ILCDB. Yan. Oo. Ayun, taga-QC. Hashtag nyo na. Hashtag ILCDB ng DICT. So, grabe, napaka-meaty ng usapan natin ngayong hapon, no? So, gusto ko lang magpasalamat para sa inyong oras. Scamwatch Philippines or Pilipinas pala. Co-founder Josel De Guzman at syempre yung ating DICT Undersecretary, si Mr. Jeffrey Ian D. Ayan po, mga kapatid. Diyan nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan, no? Magsama-sama tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Sa ngalan ni Cheryl Cosem, ako po si Chicky Verhel. Sagot kita.